Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ayan, welcome po sa ating mga manunood. Ayan, tayo po ay napagbigyan ng isang espesyal na pagkakataon upang makapanayam ang isa sa mga masisipag at very humble po na lingkod ng bayan ng Brooks Point. Ayan, sama-sama po natin i-welcome mga kababayan. Walang iba kundi ang ating Municipal Social Development Officer, si Sir Reynaldo Bacosa. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga din po, Ma'am Mariel. Gayun din po sa ating taga-pakinig at maging sa mga taga-panood ng ating programa. Ayan, Sir, nagbabasalamat po ang aming team dahil pinaunlakan niyo po yung agana naming request. Kaya sa daming schedule niyo po, Sir, no, napaka-busy niyo po at salamat po at napaunlakan niyo po kami. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa para po sa unang katanungan. As we celebrate National Children's Day or month, alinsunod sa Republic Act Number 10661, ang buwan ng mga bata sa Pilipinas, ano po ang kahalagahan nito sa ating komunidad? So, magandang araw muli. So, ang Children's Month celebration po ay alinsunod sa Batas RA 10661. Nung mga unang panahon, siya ay sineselebrate tuwing buwan ng Oktubre. Pero nung last 2015, binaba po itong batas na to na kung saan ang Children's Month po sa buong Pilipinas ay ginawa ng buwan ng Nobyembre. So ito po ay pagtalima na rin, base na rin po doon sa mga napagkasunduan sa Convention of Rights of Children na pinangunahan po ng United Nations, na kung saan yung mga iba't ibang bansa sa buong mundo, sila po yung unang nagkakrap ng mga batas para sa kababaihan at ganun din po ito para sa mga bata. So amat-amat po mula sa international stage, nag-a-adapt po yung ating bansa, ang ating Pilipinas. At sa Pilipinas po, yung mga lead agency po na nabigyan ng malaking role dito sa Children's Month celebration ay yung National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, Philippine Information Agency, at yung sa amin pong mother agency, yung Department of Social Welfare and Development. Mahalaga po ito sa bawat tao, lalong sa ating komunidad, kasi ang pangunahing layunin po nito ay mabigyan po ng kaalaman ang buong sambayanan, yung mga magulang, lalo rin po yung mga bata, patungkol po sa kanilang karapatan at sa iba't ibang benepisyo, responsibilidad na rin. So patungkol po ito sa kanilang kapakanan, sa kabuuan po. So, ang National Children's Month po ay hindi lang sa Pilipinas, kundi nasa Pang- ibang bansa rin. Ano po siya, International. doon po yung konsepto niya doon po nagsimula. So tayo po, amat-amat nag-adapt po tayo doon, na kung saan nga ito yung naging bunga ng pag-adapt natin ng international law na nagmula po sa UN. Ayan po, sa pangalawang katanungan, ano po ang mga paghahanda ng ating ginagawa upang magkaroon ng masayang Children's Month ngayong taon? So, bilang ito naman po ay yearly celebration na kinakandak natin, napupunduhan po na kung saan nga po ang Municipal Social Welfare Development Office na may isang division, ang tinatawag po ay Child Daycare Service Program. Sila po yung grupo or team na nangunguna para po sa pagkandak nito. Katulad po nito, sa darating po na Nobyembre 12, 2024, gaganapin po yung ating Children's Month celebration doon po sa New Terminal Building. At ang taunang tema po ang tema po natin ay Break the Prevalence and the Violence, Protecting the Children, Creating a Safe Philippines. So yearly po nagbabago ng tema. So ito po ang tema natin sa taong ito. Ang mga activities po natin diyan, magsisimula po ang programa sa November 12 ng maikling parade po dito po sa PD Road, papasok sa Paratungon, tapos papasok po doon sa New Terminal Building.
kasama po yung almost 1,600 daycare children, kasama din po yung kanilang mga magulang at yung ating pong 52 daycare child development workers o yung dating tinatawag na daycare teachers natin. Bali po, ang 18 barangays po ng Brooks Point, lahat po yan ay may daycare child development centers po ang tawag sa ngayon. So, ganun po sila karami. So, medyo malaki-laking crowd. Pag start po ng parade, diretso na po sa program na kung saan ang napag-isipan po at napagkasunduan ngayon ng conceptualization po ng programa ay mayroon pong float, contest po iyon. Gamit po yung float, ang paggawa po ng float ay mga recycled materials. So, depende na po kung gaano ka-innovative yung ating mga barangay. Opo. Tapos, meron din pong modeling na kung saan yung gagamitin din po ng mga kagamitan o costume ng ating mga bata na rarampa ay gawa rin po sa recycled materials. Sa hapon po magkakaroon ng showcase ng mga talento. Diyan na po yung sayaw, maaring may awit, may konting drama-drama or kung ano pa. Depende po kung ano kanilang ipepresent. At sa hapon, ang inaabangan po ng mga bata yung parlor games. Wow. Yun po ang magiging kabuuhan po ng ating programa. Tapos sa mga contest po na yan, siyempre po may mga mananalo, yung mapapalad o yung makpipili natin na higit na magaling kumpara doon sa iba. Yung mga bata na po yun ay pipiliin at yun naman po yung ating dadalhin sa tinatawag na Provincial Talent Contest po sa November 29 sa Puerto Princesa. So ang magkukumpit po naman doon ay mga munisipyo, parang may representative per municipalities. So kaya po yung mga batang mag-excel during sa event sa November 12, may chance po sila sasamahan po ng ating coordinators papunta doon para mag-compete naman po sa ibang munisipyo. Kung saan, yung nga po, yung exposure nila, hindi lang pang munisipyo, parang provincial level. Kung sakasaling makita doon, magaling ma-report sila. May mga cash prizes din naman po. Talagang nakaka-excite po nun, sir. Pero ang dami po nila, no? 1,000 na mga bata na po. Nasa 1,600 po yung ating enrolled po na daycare children po. Ayan. Maliban po sa celebration ng National Children's Month, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano pa po ang kasalukuyang programang ipinapatupad ng ating pamahalang lokal para sa ating mga bata dito sa ating bayan? Sa ngayon po, marami tayong programa na pinapatupad para po sa mga bata o ganun din para sa mga kabataan. Sa sector po ng daycare center, service program, meron po tayong tinatawag na supplemental feeding program. Yun po ay pondo ng national government na kung saan meron pong 120 days tayo nagbibigay po sa kanila ng mga supplement, mga bar na kung saan maganda ang protina o nutrients para po mapaangat yung kanilang timbang, hindi po malnourished. Pero sa local naman po na pamahalaan, meron din po tayong pondo para doon na kung saan yung ating MNOW po, siya po yung nangunguna para doon sa ganong proyekto. Siyempre po, yung katulad po ng feeding program po ng Community Affairs Division, nakakatulong din dahil ang target nun ay kabataan. Yung ating sports office po, mga palaro, pero karamihan po medyo mas mataas na yung edad. Programa, ang sa Children's Month, may scholarship program din po tayo, aware din po tayo, di ba? Tapos sa ating pong eskwelahan, ang ating Municipal Health Office, meron din pong mga vaccination activities na ginagawa. Na kung saan, lahat pong yun ay para sa mga bata. Para maiwasan po yung, tawag dito, yung mga sakit-sakit. Yung polio, mga ganon. Yun po yung mga programa. Iba't iba po, depende sa kalusugan. Meron din po tayong spiritual kasi ang alam ko may mga kabataan din po tayo sa iba't ibang simbahan. May iba-iba rin po silang activity, youth camp. Pero depende na po. Ang sa atin po, minsan nakaka-connect tayo kalimitan sa kanila. Pero siyempre sa ibang sektor, sa mga private, sa mga NGO, ang alam po natin, na-appreciate po natin, sila po ay may iba-iba ring activities. Ayan, sir, ano po ba ang edad para maituring natin ang isang bata?
Opo. Base po rin sa batas natin, yung Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children against all forms of abuse, exploitation, and neglect. Ang sinasabi po doon ay, ang bata raw po ay sino man na merong edad 17 pababa. Pero meron siyang exemption. Pwedeng 18 years old pataas, pero yung kanyang mental na estado ay hindi kayang tumapat o sumabay doon. Parang meron siyang konting late development o gano'n. Pwede po natin consider na bata pa rin siya. Kung siya po ay may special na kondisyon. Kasi hindi niya pa po kaya mag-decide o mag-isip ang kanyang mental, hindi po makakasabay doon sa adult. So, pwede po siyang considered na as child or children. So, nabanggit niyo po kanina, sir, na ang National Children's Month ay para sa karapatan ng mga bata. Ayan. Paano po natin naisinusulong at pinahalaga ng kaligtasan at kapakanan ng mga bata laban sa child labor, illegal exploitation, violence, at marami pang iba? Marami po tayong mga batas nasyonal na kung saan pag dumarating po sa atin, yun po ay ating ina-adapt dito sa local. Meron tayong, pasensya na, hindi naman tayo masyadong expert sa batas, at saka lalo na sa numero. Ang mga bago po dyan, anti-child marriage law, na kung saan bawal na po iproseso ang kasal o ipakasal yung mga minor. Dati po sa kultura ng sa relihiyon ng ating mga kapatid, pwede. Pero sa ngayon, unti-unti na po natin binibreak yon. So, may batas din tayo. Bawal po, katulad dito sa local, bawal magbenta sa mga minors ng alak, sigarilyo, o mga solvent. Para sa bata din po yon. Meron ding mga batas na kung saan in-encourage po lahat ng kabataan na pumasok sa eskwelahan. Medyo marami pa siya, kaya lang, sige ma'am. Sige po. Dito sa atin, may ordinansa rin po tayo, yung para sa kapakanan po ng mga bata, maiwas sila sa hindi magagandang bagay, yung anti-curfew, yung pamamalimos, meron din po tayong anti-mendicancy law dito sa atin, kasi yung mga bata na ano po sila, nalalagay po sila sa hindi magandang sitwasyon. Baka isipin nila na way of living na po yan. So, hindi po dapat. Dapat po mabigyan sila ng makapag-aral at makahanap sila ng ibang paraan ng kabuhayan hanggang sa paglaki po nila. Marami po, ma'am, kaya lang hindi ko na po mas kabisado ng gusto. Paano po napapalakas ng pamahalaan lokal ang ating mga kawaninang pamahalaan na nangangalaga sa mga bata? Sa ganung parte, bilang kawani, kami po kasama ng iba't ibang disiplina o iba't ibang profesyon, patuloy po naming ino-educate yung aming sarili, kinakapacitate, kasi kasabi nga nila, life is a continuous process of learning, at may iba-ibang panibagong technology, panibagong proseso para sa pagbibigay ng serbisyo sa mga bata. So, sa ating parte bilang kawani po, pinapalakas po natin, tumutulong po tayo kasama ang MLGO, ang kapulisan, doon po sa mga tinatawag na mga special bodies, katulad po ng Barangay Council for the Protection of Children. Meron din po tayong Municipal Council for the Protection of Children. Yung schools po, meron din silang Child Protection Committee na tinatawag. Yung sa kapulisan, meron namang Women and Children's Protection Desk na magsisilbi sa mga kabataan. Yun po yung mga special bodies. Meron din po tayong Municipal Anti-Trafficking, Violence Against Women and Their Children. So, iba-ibang committee, mayroon po silang specific roles and purpose na isinuserve o binibigay po sa ating mga pamayanan. Tapos, bilang kawani, isa din sa programa ng social welfare, in particularly po sa amin, kunyari po, yung mag-asawa, yung couple na bago pa lang magpapakasal, sila po ay nag-undergo ng counseling. Ang ating pong National Chaplain Services,
kasama po yung social welfare, MHO, gayon din po yung population officer. Bago po kinakasal, nagkakandak agad ng counseling. Sinasabi sa kanila na ito yung karapatan ng magiging anak ninyo, ganito dapat ang maging responsibilidad ng isang magulang. So sa early stage po na yon, hindi pa pinapanganak o hindi pa ginagawa yung bata, tinuturuan na po yung mga magulang kung ano yung kanila maging dapat na gawin sa kanilang mga anak. So pag pamilya na, meron din tayong iba-ibang serbisyo. Kung medyo marami na yung mga anak, meron po tayong mga population control, iba't ibang methods. Kasi kung alam na po natin na hindi natin kayang isuportahan yung maraming anak, so nag-apply po tayo ng mga ganon. Depende naman po sa kagustuhan ng pamilya. Tapos meron din kaming empowerment and reaffirmation of paternal abilities, yung sinasabi na ERPAT for short, na kung saan yung mga kalalakihan po katulad ko, kung may anak po ako sa school or sa daycare, may mga panahon o oras na inimbitahan po doon sa daycare center na kung saan may mga counselor pa tayo sa iba't ibang sektor na nagbibigay po ng education at tinuturuan sila kung paano po maging mabuting haligi ng tahanan. Kasi yun po yung iba't ibang pamamaraan namin. Talagang napaka-ganda po nito, sir. Nang hindi lang po siya nakafocus sa mga bata, kundi meron din po siya sa pamilya, sa mga tatay, sa mga nanay po na nangangalaga sa ating mga kabataan. Yes, Ayan. ma'am. Kasi kung matatandaan ninyo po, o sabi nga nila, ang ugali po ng isang bata ay nakadepende po sa pagpapalaki ng pamilya. Kasi ang pamilya po pinakamilit na unit sa ating komunidad. So doon po magsisimula yung ugali, kung ano po yung kanyang magiging actuation sa labas. Pangalawa na lang po yung community tsaka yung mga ibang impluwensya. Pero pamilya pa rin po yung huhubog sa kanilang mga anak. So dapat unahin natin yung nanay at tatay para kung sakaling darating na kanilang mga anak, sila mismo yung huhubog, magiging ehemplo. Pasensya na. Ehemplo ng kanilang ng kanilang magiging anak. Higit sa lahat sila rin po yung magpoprotekta sa kanilang mga anak. Opo, papalakasin po natin yung kanilang pamilya. Ayan, sir, naniniwala po tayo na mahalaga ang inclusive strategy sa mga programa ng pamahalaan. Paano po natin mahihikayat ang taong bayan na makiisa sa ating layunin para sa mga bata? Kami po sa Social Welfare, Municipal Social Welfare and Development Office, may mga iba't ibang pamaraan din na kung saan binubuo. Katulad po sa daycare service program, yung mga magulang ng mga bata, binubuo rin po sila. Parang kumbaga sa school, elementary, mga PTA din, may mga activities din po. Meron din silang activities. Kunyari, tutulong sila sa pagluto ng mga pagkain, sa pag-aayos ng konting ayusin sa center, na kung saan po, doon po na bibuild yung tinatawag na cooperation tsaka unity. Yun po yung paraan para ma-encourage sila dahil makikita nila na yung mga ginagawa po, mga ganong activities ay hindi naman po para sa iba, kundi para sa mga anak din nila po. So, meron din po tayo mga counseling services. Kung may mga reported po tayo na medyo biktima po ng bawsi, nakakausap po natin sila. Minsan katuwang po yung mga taga-barangay. Yun po yung mga example. Meron din po tayong mga information and education campaigns sa iba't ibang settings. Pwedeng sa barangay as activities ng barangay o sa activities po namin pwede naman. Parang naalala ko, sir, yung quotation na it takes a village to raise a child. Parang talagang yung mga maraming nakaka-apekto talaga sa kanyang paglaki na, sir, no? Opo. Yung kanyang environment. So, yun din. Sa magulang. Opo, tama po kayo dyan. Pero siyempre, ang pinaka-pundasyon pa din po ay yung magulang, yung pamilya. Kasi kung na-build mo na po yung bata, bago pa man po lumabas sa kasi po habang lumalaki yung bata, kung mapapansin mo,
naghahanap po na siya ng ibang kasama, kakwentuhan. Kunyari is classmate, kapitbahay. Hindi po katulad pag bata lang, nanay, tatay lang talaga yung kasama, pamilya. Pero habang nag-aaral, nakaka-explore po yan siya. Nakakadampot siya ng iba't ibang pag-uugali o iba't ibang impluensya. Pero kung matibay na po ang pundasyon niya sa mga ganitong ugali or habits, mahirap na po yun ma-impluensya ng hindi magaganda. Sir. So, napaiksi po na ating oras, sir. Nasa dulo na po tayo ng ating programa. Sir, bago po matapos ang ating talakayan, baka may nais pa po kayong ipaabot sa mga mamamayan ng Brooks Point. Nasa inyo na po ang pagkakataon. So, sa kabuuan po, sa bayan ng Brooks Point, sa pangunguna po ng ating mahal na mayor, si Sario Arbinitido Jr., ganyan po yung ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane Feliciano, at kasama po yung ating mga lokal na leaders, kami po sa Municipal Social Welfare Office. Katuwang po at iba't ibang ahensya, kami po ay tulong-tulong para po mapangalagaan ang kapakanan po ng mga bata at ng kabataan na rin. Opo. As a whole po ng community. Kung ano po yung mandato sa amin, yun po ay pipilitin namin na maibigay o ma-serve po sa ating mga constituent. Talagang kami po ay saludo, sir, sa serbisyo po na ibinibigay nyo hindi lamang sa mga kabataan, hindi lang po sa mga bata, kundi sa lahat po ng edad po, no? Kasi kung mapapansin namin, araw-araw talagang may humihingi po, labas-pasok doon sa office nyo eh. Yung mga humihingi po ng tulong eh. Opo. Actually po, kung tawagin sa amin ay from birth to death. Kaya, perfect. Kasi kung ipapanganak pa lang, may serbisyo na kami. Kaya nga po. Yung isang tao naman po, mawawala na siya, idadalhin na sa kanyang final resting place. Kayo pa rin. Yung pamilya niya ay sa amin pa Sa din. amin pa Opo. lalaki. Pero ganun po talaga yung buhay. Actually, pwede naman po tayo makatulong sa iba't iba nating pamamaraan. Nagkataon lang po na tayo ay lingkod bayan at yung ating pong sweldo ay nanggagaling din sa buwis ng ating mamamayan. So, dapat lang po siguro nasuklian natin po kung ano po yung pinagkaloob sa atin na tungkulin. Kami po ay nagpapasalamat, sir, sa inyong serbisyo para sa bayan. Ayan, muli po kaming team ay nagpapasalamat, sir, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Nawa hindi po ito ang huli namin na makausap po kayo sa pagkus po na sa inyong napaka-busy schedule ay pinagbigyan niyo po kami, sir. Talagang matinding habulan po, no? Maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you, sir, sa informative po na talakayan. Hanggang Sige sa po. muli po, magandang umaga. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.